po kami ngayon sa Tagkawayan, Quezon, kung saan bibisita po kami ng property na may sukat na 4.6 hectares. Bago po ako magsimulang mag-vlog, paki-like, paki-share and subscribe muna po sa ating YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para po updated po kayo sa mga properties po na iba-vlog po natin at i-upload po natin dito sa ating YouTube channel po. So by the way, I'm Olive, your site locator. Tayo po ay magbablog po na isang property na may overlooking, and then may flat area din po dito po sa Tagkawayan. So bago po kami pumasok, ayan, pakita ko muna po sa inyo yung pinaka road. Ayan po kung saan nakatayo si Kapitan, yung aming kasama, ay may si Kagawad na aming kasama. Yan po ay cemented barangay road po. So ito pong kinatatayuan ko, ito po ay magiging right of way po patungo po dun sa property na ito po ay maglalaro sa 150 meters to 170 meters po. So ito po ay babayaran po ni seller sa para po dun sa makakabili. So babayaran niya po ito kay sa owner po nitong right of way na to, para po walang maging problema po si buyer po. So makakapasok po ang ating four wheels. So wala tayong magiging problema about sa right of way. Sila na po ang sumasagot niyan. Ayan, so maglalakad po tayo papunta dun sa property. So pakita ko muna po yung pinaka road. Ayan, barangay road po yan, kung saan nakatayo si Kagawad. So tara po, i-check na po natin yung ating property. Maglalakad na po tayo. Samahan niyo po ako at bisitahin po natin itong property na ito. So tara, let's. So ayan, nandito na po kami sa mismong property. Bali, itong road po na to ay ito po ay laging road po. So kagaya po na nasabi ko, dun po tayo kukuha ng pinaka right of way papunta po dun sa may labas po nung barangay road. So magigilid tayo dun sa may sapa. Bali, start ng property, ayan na po. Kung mapapansin niyo, medyo mataas na yan. Yan, medyo may pagkahili na yan. Kasama na po yan. And then, ito pong part na to, so papasok tayo dyan. Bali, ang right of way po natin ay nasa 150 meters lang po siya. And then, ang sabi po ni seller ay magkakaroon po ng right of way na may 4 meters po na lapad, so para makapasok po yung sasakyan po natin. So ito na po yung property. Kasama po itong to, parang bundok So lalakad po tayo dun sa right of way po na sinasabi po ni seller na sila po ang magbabayad po. So itong right of way na to, pwede pong ito po ay dinadaanan lang po ng kalabaw, pero ang right of way po is dito po gagawin sa may gilid po kung saan meron po siyang pinakasapa. So doon tayo kukuha ng right of way, hindi po rito sa gitna. So dito na lang tayo dadaan kasi ito talaga yung dinadaanan ng mga taga rito. Pero yung right of way po na ibinebenta or bibilin po ni seller para po dito kay buyer na makakabili po rito is babayaran po nila. So lakad tayo. So lalakad pa po tayo. Bali, kasama po natin si Kap po. Siya po yung pinagkatiwalaan po nung seller na mag-guide po sa mga magbibisita po rito sa property na to. So yung lalakaran po na yan, yan po ay sakop ng property. Yan. Yan, daming puno ng kawayan. So medyo masukal lang. Pero okay siya. Maganda rin po yung tayo ng lupa. Try natin pumasok sa mga pwede natin pasukan, pero limit lang yung lugar na wala siyang masyadong sukal.
Ayan yung pinakasapa ulit, no. So bali parang naikutan itong left side, I mean itong right side po is parang naikutan siya ng sapa. Ayun na naman yung sapa. Lapit tayo. Ang daming kawayan dito ah. Ayan po oh. Sakop po yan. Bali itong nilalakaran natin, bali sakop na po ito. Ito po ay dinadaanan lang ng kariton, kaya po may hukay sa gitna. Pero ito naman po ay pwedeng saraduhan kasi part na po ito ng property na binibisita natin na 4.6. Mamaya papakita natin, magigilid muna tayo, medyo masukal dito sa may taas eh. Bali kung sakali po, nasaraduhan nito, kung mabibili po itong property na to, may mga daan naman po yung mga nandun po sa dulo, may mga sariling daan naman po yan. So nakasanayan lang nila na dito dumaan. Ayan, ito kasakop na po itong flat na to. Ayan, sakop na po yan. Pakatumawid pang sapa nun. Meron sapa sa loob. Pero boundary na po yung sapa na yon doon sa kabila. So dito na lang po tayo. Lilipan pa yan? Parang nag-ikot yung sapa, ano? Tapos itong flat na to, kasama po ito. Ang kasako po yan. Tapos yung medyo mataas na yung sako po ito. Kasi pupunta kami dun sa may part na may niyugan. Yung may 100 kapuno ng niyog. Bali, ito pong upland na to. Yan po ay naglalaro po sa nasa 2 hectares po sa kabuuan po ng 4.6 hectares po. So, kung susumahin po natin, 2 hectares po yung medyo upland na yan. And overlooking na yan. Tapos po yung the rest po is flat na po siya. Marami daw batino doon. Tataas. Dami naman mga ganyan, mga batino yun, nakikita mo. Oo nga, pagka inuling yan ay Kahit di mo upauling yan, good lumber na yan. kaya opo, mahal din po ang hardwood ah. Ingatan na pakukuha na lang. Pwede yung paggawa sa bahay. Mga lisak maliliit pa. Pilay din yan. 450? 450 ang haligo niya. Oo nga, dami nga doon oh, puro hardwood halos yun nasa taas. Bago mabili, kunin muna natin. Dami na order nga ng haligo na ganyan. Doon po tayo sa may niyugan. Tara, so liban naman po tayo. So kagandahan itong property na to ay meron tayong source ng tubig, may source po tayo ng kuryente. Ayan, may signal din po yung cellphone po natin dito si Mano. And then, kagandahan din po dito sa property na to, sagana po ito sa tubig kasi ayon po kay Kap, nakasama namin, yun daw pong barangay nila is dito daw po talaga kumukuha ng tubig. So parang water station to nung buong barangay. Pinifilter na lang po yun. So, yan o. Ito pong part na to, malinis lang po to, ay napakagantong tong property na ito. Kagandahan po ay may overlooking ka. So, sa mga naghahanap ng property na gustong-gusto na may overlooking, ang ganda nito pag na-develop po ito. So, labas tayo dun tayo sa may part ng may niyugan naman. So kagandahan po nito, even may right of way po siya na 150 meters, yun po ay babayaran po. Babayaran po iyan ni seller para po dun sa makakabili ng property na ito. So hindi po talaga mamumblema sa right of way. Mataas oh. Dito tayo sa may part ng niyugan. So ito pagka halimbawa po nabili nyo po ito, pwede yung mga excess na lupa, itatabon po rito para maging kapantayan na. So medyo may kataasan naman po kasi yung ibang part. So pwede nating, kung tawagin po ay may refill. Yung
part na malalim, tabunan po natin. Ito kaya lang lumalim na lumalim to, dinadaanan po kasi ito ng mga kalabaw. Papasok naman tayo dito sa may right side. Sapa lang po yung pagitan. Pakita lang natin. Medyo masukal pa rin. Ano? Masukal din. So, talagang kailangan linisin si property. Konting develop to, napakaganda ng property na to. So, sa mga naghahanap po ng property na hulugan kung tawagin, pero in 6 months lang po kasi darating, gaya po na sabi ko, darating po si owner in 6 months. So, pwede nating i-partial muna. And then, pag dumating po siya, saka po tayo mag-full payment. So, mahaba-haba pa po yung 6 months na binibigay po ni seller para po makapag-produce po tayo ng kakulangan. Dito flat. Ang ganda. Medyo masukal lang. Ito po ay may 100 kapunong niyog na lang na natitira. Okay. Konting linis lang. Maganda, kompleto. May flat area ka. May pabundok ka. So, ang dami kawayan. Oh. Okay. Maganda po siya. Medyo may kasukalan lang. So, dito, flat na flat dito sa right side. Kung dun sa may left side ay nagpabundok siya, dito okay na okay, oh. So, marami tayo ditong mga ulingin kung tawagin. Ito po ay once na uling or pinahawan nyo po at ipauling nyo, ay hindi pa po kayo mamumblema sa pagbabayad. So, malilinis na yung property nyo, magkakapera pa kayo. Hindi pa kayo babayad sa mga tao. Ito na yung sapa, ito yung boundary. So, ito pong bayan na to sa Tagkawayan po, kung sakaling bibisitahin nyo po itong property na to, ang magiging travel time po natin kung sakali nandito po kayo sa Manila, tayo po ay magkakaroon ng travel time na nasa 7 hours para makapunta po tayo dito sa property, dito sa Tagkawayan, Quezon. Pero may mga binubutas po na diversion road, katulad ng dito po sa may bungad, sa unang pinasukan po namin. Ayun pong diversion road po na yun ay tatagos po Manila to Tagkawayan, Tagkawayan to Bicol. So, mapapadali na po yung pagta-travel po natin. So, hopefully mga ilang years pa po ay matatapos na po siya. And then, kagandahan din po kasi ng bayan ng Tagkawayan, almost developed na po siya. Meron na po tayo ditong mga fast food katulad ng McDonald's. And then, magkakaroon po tayo ng General Hospital po dito. So, more on development po developing po ang bayan ng Tagkawayan. So, magkakaroon din daw po dito ng windmill dito sa may barangay Mapulot. So, magandang idea din po na magkaroon tayo ng investment na lupa dito sa Tagkawayan kasi soon magiging talagang siya, first class municipality po Ganda siya. Konting linis lang tong property na to. So, itong area na to, dito flat po tayo. Ayan. Flat po yung lugar na yan. And then, dito, meron tayong part na medyo mataas po na upland talaga siya as in. So, maganda yan, overlooking. Konting linis lang, hindi lang nalilinis. Pero maganda siya. And then, pinaka good news po nitong property na to, sabihin ko na po sa inyo, no. Si seller po ay pumapayag po dito ng 2 gives. Siya po ay kasi ay nasa barko kasalukuyan, kasasampa lang po niya. So, ang sabi niya, kung sakaling may magkagusto ng property, pwede naman mag-down po muna ng kalahati. And then yung kalahati, to be followed na lang po pagka po dumating na siya galing sa ibang bansa. So,
pwede na daw pong magpakabit ng mga structure or kung halimbawa ano man yung ipatitinag nyo sa property, pwede na po. So nasa pag-uusap naman yan at nasa kasunduan naman po yan. So willing po siya. Bali din po ito pong property na to ay TCT title, and then patay na po si tatay at nanay. So, ang nagbebenta na lang po ay yung tatlong magkakapatid. Pero ang naka-SPA po, dahil nasa ibang bansa po yung dalawang kapatid, so ang naka-SPA po rito ay yung panganay po na nakasampa po sa barko. So, yan, kasako po yan. Ganda ng property, wala lang po talaga siyang tanim. Mas marami ako nakikitang mga hardwood dun sa part ng medyo mataas na yan. So ikutin natin para mas makita natin yung kagandahan niya. So bali po ang layo po natin sa pinaka-town proper ay nasa 11 kilometers. Pero po kung tayo lang po ay lalabas po sa Maharlika Highway o dun sa pinaka-national road, ito po ay nasa 1 kilometer lang po. Barangay Road to National Road. So parang sinisimulan ng linisin yung part na yon. Medyo sinigaan na nila. Yan, sako pa rin po itong nilalakaran po natin. Ito po yung nakita natin sa unang video po natin na nasa harapan, doon sa simula ng property na medyo mataas. So inikot po namin, paikot po kami. So nagigilid na lang kami, hindi kami makakapasok. Kagandahan po nitong property na ito, may line na po tayo ng kuryente po. So yan, bali lalabas na po ako ng property. Kung sakali po magustuhan niyo itong property na to, na may part na overlooking upland, and then may part na flat, katulad po ng property na to, pwede niyo po kami message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. And then about naman po sa mga details na hindi ko po nabanggit sa vlog ko po, meron po kami description box sa baba. So pwede niyo na po i-click yun para po makita niyo po yung ibang details about this property. Ayan, na magandang property dito sa Tagkawayan, Quezon. 4.6 hectares. So pasok na pasok po ang sasakyan hanggang dito sa loob ng property. So kayo na po yung magde-develop, kayo na po yung magpapatanim. Ayan, kasi kukunti lang po yung mga nakatanim dito, more on mga hardwood siya, and din mga ulingin. Ayan, kayo na lang din po ang mag-develop, pero magandang property. So yan, lalabas na po kami. Avail na po kayo. So ayan po. Thank you po.